Psalms 91, He who dwells in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. Amen. Sabi ni David, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I will trust. Amen. Sa Kanya tayo magtitiwala because we know for sure, hallelujah, andoon yung kaligtasan natin. Hallelujah. Para bang pasan nyo ang mundo. Hallelujah. Bakit pa? Hallelujah. Yung nakikita ko yung iba parang pasan nilang daigdig. Hallelujah. Kwento lang yun. Hindi ba sino nakabasa noon? Ha? Dati kasi noon ang daming mga, ano yun, yung mga comics magazine. Hallelujah. At nandun yung isa sa kwento na yan, yung pasan ko ang daigdig. Hallelujah. And we thank God na kahit ang daigdig ngayon o kahit ang mundo ngayon, napakalaking pinagdadaanan na problema. Alam nyo, kahit tayo, hindi po tayo na nawawalan ng problema. Amen? Apektado po tayo ng nangyayari po na world crisis na ito. Pero ang sabi ko nga, ang kaibahan po natin sa mga tao na nasa labas, hallelujah, meron tayong Diyos na nalalapitan. Amen. Sa mga panahon na kagaya nito, alam natin na pag tayo po ay lumapit sa Diyos, pag tayo po ay pumunta doon sa lugar na yan, in Psalms 91 na sabi niya, hallelujah, tayo'y mananahan sa lugar na yan at ating mararanasan ang pagkalinga ng Diyos. Amin ba yun? Hallelujah. At this time, gusto ko po na basahin po ang salita po ng Diyos sa aklat po ng Matthew chapter 25. This is all about the parable of the 10 virgins. Hallelujah. Sabi po niya sa Mark 25 verse 1, Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. Hallelujah. Alam nyo, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, minsan hindi mo ma-distinguish yung tinatawag natin na 5 wise and who are the wise Christians or who were the foolish one. Anong nangyari? Oh. Di ba, minsan pag titignan po natin, sino nga ba yung mga wise na yan, ng mga Kristiyano? We call it wise Christians. In the Bible, pag titignan po natin, they were called wise virgins. Hallelujah. Actually, hallelujah, bakit po nagiging, kumbaga, tayo po na mga Kristiyano, there will be a time in our life that God will restore our virginity. Hello? Sinong naniniwala doon? Hallelujah. Kasi ang pakakasalan ng Diyos o ng ating Panginoong Yesus, it's the church, hallelujah, who has been washed and preserved and restored by the blood of Jesus. Parang wala akong kausap ah. Hallelujah. Hallelujah. Parang hindi ikaw yun. Hallelujah, na ikaw ay tinubos, ikaw ay hinugasan, ikaw ay pinanumbalik ng Panginoon. Hallelujah. Kaya yung pakakasalan ng ating Panginoon, hallelujah, ay talagang makikita mo yung restoration na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Makikita po natin dito that there were 5 foolish and 5 wise. Hallelujah, na virgins. Sabi po niya, for when the foolish took their lamps, they took no oil with them. Meron silang ilawan o kailampara na tinatawag po natin. Alam niyo yung iba nakaka-relate, pero yung pong medyo mga kabataan, hindi po nila maubos maisip kung ano yung lampara na yan. Kasi nun saman, no, nabutan yun sa usar nun saman, amay gasira o kay lampara. Walay buti, walay antuman, walay salminto, insan walay amay gas tan pabilo to.
Katuman may silaw ng saman. Hallelujah, na noon panahon, yan nabutan yutan at man-review kayo at kaabayutan, kabosan, ang dekat so kulangot yun. Masubok kasi, at mo na mamalay, nung kakargad, di mo nadulang mula. Katuno, kinulikol mo, ulang mo, ang dekat-dekat, susamay. Hallelujah. May tamuro mo, kaya no, atay kiking mo ya, in kargam di tanay, dulang mo. Sabi niya, but the wise took flash of oil with their lamps. And in verse 5, as the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight, there was a cry. Sabi niya, dumating yung hating gabi. Biglang may sumigaw, sabi niya, here is the bridegroom. Come out to meet him. Alam niyo, pag titignan po natin ito, hallelujah, sabi nga nila, why there was a delayed, yung tinatawag po natin na pagdating ng ating Panginoong Yesus. Actually, pag titignan po natin, God is always on time. Hallelujah. Yung panahon ng Panginoon palagi na. Pero pagdating po sa atin, there are some na kung saan iniisip natin na delay yung pagdating ng Panginoon. Kasi sabi nga ng salita din ng Panginoon, because God, hallelujah, doesn't want that all will perish. Ayaw ng Diyos ng lahat ay mapahamak. Ang nais ng Diyos, hallelujah, lahat ng tao ay magsisi. That's why meron pong nangyayari na gano'n na iniisip natin na delay, because God wants these people, itong mga taong ito na hindi pa nakakilala, hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan ng ating Panginoon, gusto ng Diyos na maranasan nila na matanggap itong buhay na walang hanggan na ito. See, makikita po natin that God is a merciful God. Hallelujah, para sa mga taong ito. Pagdating sa ating mga Kristiyano, tignan po ninyo, why the delay? Bakit meron pong tinatawag po na delay? Sabi nga nila, delay is not a denial. Hallelujah. Alam natin na kung ano yung pangako ng Diyos, mangyayari yun. But here in the Bible, makikita po natin na yung pagdating ng Panginoon, mapapansin po ninyo, sabi niya, at midnight, there was a cry. Meron pong narinig sila na sumigaw. Alam niyo, in the Bible, sabi po ng salita ng Diyos, in the twinkling of an eye, hallelujah, there was a trumpet. There was a cry, hallelujah. And that cry, hallelujah, sabi ng salita ng Diyos, it's the angel. There is an angel, hallelujah, who will be shouted, Jesus Christ is coming. Hallelujah. Darating na, okay, parating na ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Everything, hallelujah, pagtitignan po natin yung nangyayari, lahat ng mga signs, hallelujah, nandyan na. Ang inaasahan lang po natin yung pagdating ng Panginoon. The worst scenario of this world. Hallelujah, nakikita po natin na kung saan unti-unting nararanasan ng mundong ito. Yung nakikita po natin sa mundo ngayon na yung alam niyo yung pagtaas ng mga bilihin. Nung nakaraan lang, I think 2 weeks or more than 1 week ago, nakabili lang kami ng bigas na 1,300 doon sa CSI. Sa mga iba, medyo mahal na. Kahapon, punta po kami dyan sa SM, sa Lingayen, yung Save More. Ang masisave mo lang kasi doon, yung oras kasi kaunti lang bumibili. Hallelujah. Save more time. Kanto ko mo dapat sa kakargadiman. Hallelujah. But actually, hindi ka nakakasave kasi mas mahal doon. Kasi kahapon, tinignan namin, it's more than yung half sack ng rice. More than 2,000. Hallelujah. Ibig sabihin, yung isang kaban, aabot na siya ng more than 4,000. Yung dati na bibilihin mo ng mga, kasi nga noon, di ba? Yung hindi pa nagtaas, makakabili ka nga ng 750 na
Yung 25 kilos na bigas, yun yung medyo mababang klase na. Pero nakakabili ka pa rin ng ganun. Pero ngayon, sobrang taas ng mga bilihin. See, kung alam nyo yung maraming tao ngayon dito sa bansa po natin, may unoy ira at irap na nararanasan da. Dakrakal niya mangko-complain niya totoo. Agkwanta no sa kay kadiman niya mangko-complain. Hindi mo tanto. Hallelujah. But as Christian, hindi tayo dapat gano'n na nagko-complain. Hallelujah. Dahil pag alam mo ang salita ng Diyos, darating itong panahon na ito. Pero hindi pa ito yung worst na time o kay panahon ng buhay dito sa mundong ito. And we don't want to be with that time. Mga kapatid, ayaw ko na dumating tayo sa point na yun. Alam mo yung time na halos yung ibuong sweldo mong isang buwan, hallelujah, baka hindi ka makabili ng isang sakong bigas. Sa panahon na yan na darating, the worst time that it will happen to mankind. At ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay mangyayari lang minsan at hindi na mangyayari pa ito kahit kailan. Minsan lang ito. Hallelujah. Why? Dahil dyan na po ibabagsak ng Diyos yung kanyang galit. Bakit po? Hindi dahil ang mundo'y pasama. Because the people, hallelujah, of this world, they do not believe what Christ has done on the cross for them. Ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tanggapin yung biyaya ng Diyos. Ayaw nila na kung saan, hallelujah, na maranasan nila itong kaligtasan na ini-offer ng Panginoon. Mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, napakahalaga na kung sa maintindihan po natin na tayo, kahit tayo mga Kristiyano na, alam nyo, sa totoo lang, sasabihin ko po sa inyo, hindi lahat makakasama sa tinatawag po natin na rapture. Maraming maiiwan. Yan po ang tandaan po natin. And I hope and I pray na sasama tayo pagdating po ng time na yun. When the cry was heard, sabi nila, here is the bridegroom, come out to meet him. Yung iba nakahanda, yung iba hindi nakahanda. Hello? Bakit? There were some who are foolish. At ito po'y maraming mga Kristiyano na ganoon yung kanilang buhay. At mapapansin po natin dito, makikita natin kung sino yung mga Kristiyanong ngayon. Kung maa-identify mo yung sarili mo, you still have the chance or the time to change your lifestyle. Sabi mo dyan sa katabi mo, baguhin mo yung lifestyle mo. Anyway, hindi ko alam kung nai-announce, hallelujah, sa next Sunday po natin, it's our, ano yun? Sunrise. Hallelujah. So magiging maaga tayo. Paano kaya yung mga late na dumarating? Magsa-sunrise po tayo. Kaya mga kapatid, gumising po tayo ng maaga. Napakalaga yung tinatawag po natin na sa panahon na kagaya nito. Alam niyo, napakalaga na mag-sacrifice din tayo. Sabihin mo dyan sa katabi mo, it takes a sacrifice. Hallelujah. Para maranasan mo na kung saan si Lord meron ding gagawin sa buhay natin. Amen. Hindi yung, alam mo yung iba na nanalangin, yung iba, di bali na lang, meron nag-pray sa akin. Alam niyo kapatid, darating yung time, makikita mo yung sarili mo, if you are not that person, hallelujah, that every day, hindi ka na nanalangin, kapatid, tandaan mo ito, darating yung time, magsisisi ka na hindi ka na nanalangin. Because in preparation, napakahalaga yung tinatawag po natin na panalangin. Verse 7, sabi niya din, all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Hallelujah. Sabi po ng 5, pwede ba bigyan nyo kami ng inyong langis? Kasi ang gapula sa samay, nauuputan lang na langis sa samay lamparada. We know that the Bible tells us that lamp is the Word of God. Diba? Sabi niya doon sa Psalms, hallelujah, 119 verse 105, sabi niya doon, thy word is a lamp unto my feet
and a light unto my path. Hallelujah. Yung lampara na yan, that lamp is the Word of God in our life. It guides our everyday life. Kaya paano ka makakapamuhay ayon sa kaparaanan ng Diyos if you are not reading the Bible? And sometimes naguguluhan ka sa buhay mo. Bakit? Hindi mo alam ang salita ng Diyos. It's very important na kung saan hindi ka lang basta familiar doon sa Word of God. Napakahalaga din yung relationship natin sa Diyos, sa ating Panginoon. Our daily walk with God, it's very important na, hallelujah, sasabihin natin na we have this relationship with our God. He knows us. Alam niya, kilala niya tayo, na tayo'y kanyang mga anak. Kilala natin siya as our Heavenly Father. Pero makikita mo na yung sinasabi mo na yan, hallelujah, it's very different doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang totoong merong relasyon sa Diyos, hallelujah, they have that constant communication with Him. Somebody say constant communication. Hallelujah. Dapat tuloy-tuloy may komunikasyon sa Diyos siya katawan. Verse 9 sabi niya, but the wise answered saying, since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves. Hallelujah. Hindi dahil madamot po ito pong mga wise virgins na ito. Hallelujah. Kung bakit hindi sila nagbigay. Makikita po natin yan ang dahilan kung bakit hindi po nagbigay itong mga 5 wise virgin na yan. Alam niyo, in the book of Isaiah chapter 55 verse 1 sabi niya, come, lumapit kayo, kayong mga walang pambili. Pwede kayong bumili na walang pera, sabi ng Panginoon. Why? Hallelujah. God has already purchased para sa atin. Hallelujah. Yung buhay, Christ has already purchased on the cross of Calvary. Yung hinahanap natin na buhay, yung buhay na kung saan pinagpala, yung buhay na yan, Christ has already purchased on that cross of Calvary. Ang meron lang tayo, that's why, alam niyo palaging narinig natin, the currencies of heaven is all about faith. You have to believe that God has already provided for you on that cross when He died and He said, it is finished. Tinapos na ng Diyos, hindi lang yung kaligtasan mo. Hallelujah. Pati yung provision na meron ang Diyos para sa iyo. Hallelujah. Na meron nang inilaan ang Panginoon para sa atin. The only need that you want, you need to do, the only thing that you need to do, believe on the finished work of our Lord Jesus Christ. Maniwala ka doon sa tinapos na ng Panginoon. This very, hallelujah, itong sitwasyon, the very situation na meron tayo. Hindi mo maalis yung pangamba. Sino dito hindi nangangamba? Nangangamba tayo. Tama? Hallelujah. Bakit? Isa na doon na kung saan, alam mo yung safety na tinatawag natin, pag dumating yung time, yung magkakaubusan. Hallelujah. Ang tao para mabuhay, sabi nga nila, kakapit yan kahit anong kakapitan niya para lang mabuhay. Niwala kayo, maraming tao kung saan-saan kumakapit para mabuhay. Hello? Yung iba hindi lang sa patalim kumakapit. Hallelujah. O bakit kayo natatawa? Ano yun? Pati yung iba sa Bombay. Hindi lang sa Bombay. Yung iba sa Bading kumakapit. Hallelujah. Yung iba kung kani-kanino na kung saan pumupunta. Hallelujah. Sa mga panahon na kagaya nito, ang tao nag-iisip kung paano makasurvive. Tama o mali? Ang iniisip natin, hallelujah, yung future ng family natin. Ano na ang mangyayari? Ba't mo iisipin? Kaya nga sabi ng Panginoon, hallelujah, do not worry about tomorrow.
iniisip mo na kung anong mangyayari bukas, na problema ka na doon. Hallelujah, sabi ng Diyos, agkamapaga na buwas. Nuwalay pananisiam diya Diyos siya katawan. Sa Diyos siya katawan, walay provision to. Hallelujah. Manisya tayo ya sa Diyos siya katawan, siya tayo mangi-provide. Amen. Go rather, sabi ng 5 wise, to the dealers and buy for yourselves. Hallelujah. But you know what? God has an offer para sa atin. Come, those who are thirsty. Those, sabi ng Panginoon, yung mga nagugutom, lumapit kayo, pwede kayong bumili ng walang pambayad. Hallelujah. Anong pambayad natin? Pananampalataya, kasi binayaran na ni Jesus para sa atin. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos, hallelujah, sa buhay mo? Bakit napakabuti ng Panginoon yung hindi natin magagawa? Hallelujah, ginawa ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Maniwala tayo kung anong ginawa ng Diyos. God made a way for His people. Hallelujah. To escape. Not just only the wilderness. To escape from the hands of their oppressor, Pharaoh and the Egyptians army. Gumawa ang Diyos ng paraan. Hindi ba kayang gumawa ng Diyos ng paraan sa buhay mo? Hello? Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa taong may pananampalataya. Verse 10, sabi niya, and while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready, hallelujah, sabi po ng salita ng Diyos, those who were ready. Sino kaya yung mga nakahanda sa umagang ito? Those who were ready, sabi niya, went in with Him to the marriage feast, and the door was shut. Hallelujah. There will be a day in our life that we will experience this, what do we call the marriage supper or the marriage feast of the Lamb. Hallelujah, na tayo po ay dudulog, hallelujah, kasama ng Diyos, kasama ng may likha ng ating mga buhay, na tayo po ay makikikain sa hapagkainang yan. Hallelujah, mga Kristiyano. Hallelujah, dito sa Kanawalan. Mga kapatid, let's prepare our heart. Dahil kapag hindi tayo nakahanda, sabi niya, and the door was shut. Isinara yung pintuan. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, truly, I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Hallelujah, hindi natin alam kung kailan ang araw o oras darating ang ating Panginoon. Sabi mo dyan sa katabi mo, be ye ready. Hallelujah. Ihanda natin ang ating sarili. Sabi nga ng Luke chapter 20, chapter 26 verse 31. Hallelujah, 21:36. Watch ye therefore and pray always. Hallelujah, hindi lang araw ng Martes, araw ng Huwebes. Yung iba nga wala dito ng Martes, wala pa ng Huwebes. Iwan ko kung nananalangin ka pa kayo sa inyong mga bahay. Sabi ng salita ng Diyos, watch ye therefore and pray always, so that you might be worthy to escape these things that will come to pass. May darating po na kapigatian na sinasabi ang salita ng Diyos, so that you might be worthy to escape. If you are not praying, kapatid, hindi ka makaka-escape sa darating na ito. You will be left behind. Yun yung nakakalungkot na maririnig mo pag sinabi ng bridegroom, I do not know you. You keep on knocking, Lord! Lord, nandito kami, Panginoon, pakinggan mo kami. Sabi naman ng salita ng Diyos, call upon the Lord. Hallelujah. Panginoon, tumatawag kami sa iyo, bakit hindi mo kami naririnig? Pero sabi din ni Lord, hallelujah,
Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Tumawag ka, hanapin mo ang Diyos hanggat may panahon pa, kapatid. Hanggat wala ni panahon mo, yan narangalan sa Diyos sa katawan. Hanggat wala ni panahon mo, yan makampri para. You have to prepare yourself. What we are doing nowadays, it is just like sabi ng salita ng Diyos. Alam niyo yung nangyari doon sa Matthew chapter 22, from beginning verse 1. Ito po yung kwento din na tinatawag po natin na wedding banquet. Hallelujah. Ang Panginoon nag-invite, hallelujah, the master of that banquet invited many people. Alam niyo ang sabi ng mga tao nung time na nakahanda na ang kainan. Sabi ng master, punta kayo, tawagin niyo yung mga taong inimbitahan ko. Pumunta sila. Sabi ng isa, busy ako ngayon sa aking trabaho. Sabi ng isa, busy ako dahil meron akong nabiling lupa. Hallelujah. Sabi ng iba, busy sila dahil meron silang nabili na kanilang kalabaw. At kailangan nila na kung saan ito ay, parang isingkaw yung word na ginamit doon. Hallelujah. Alam niya, sabi ng Panginoon, yung mga inimbitahan na yan, hindi sila karapat dapat doon sa piging na inihanda ng Panginoon. If we are so much busy for this world, hallelujah, earning money, hindi po masama na tayo po ay yumaman. Hindi po masama, hallelujah, na tayo po ay kumita ng pera. Hanggat ag mo nalilingwanan may panahon mo dyan Diyos sa katawan, natatanta nagagikira. Okay labatitan, pero no, ang kapulay panahon mo dyan Diyos sa katawan. Hallelujah, that's not okay anymore. Hindi na po tama, hallelujah, yung buhay na yan. Maraming mga Kristiyano sa totoo lang ang daming pinagkakabisihan. Sabi ng Panginoon, watch ye therefore and pray. Sa Tagalog, magpuyat kayo at maglaro sa kapupuyat. Hallelujah. Ano bang pinagpupuyatan natin, mga kapatid? All of the 10 virgins were invited. The invitation para sa ating lahat na mga Kristiyano. Kung titignan po niyo that virgins, they were all Christians. Hallelujah. They were all invited. Kapatid, imbitado ka rin dyan. Sabi mo dyan sa katabi mo, imbitado ka. Hallelujah. Imbitado tayo. Amen. Hallelujah. Sabi niya sa Matthew chapter 22, and again, Jesus spoke to them in parables, saying, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. Ito yung kinikwento ko po kanina sa inyo. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them, the king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servant, the wedding feast is ready. Hallelujah. The wedding feast is ready. But those invited were not worthy. Hello. Hallelujah. Ang nakakalungkot isipin, hallelujah, yung mga inimbitahan, hindi raw sila karapat dapat. Wala naman siguro dito yon ano. Amen. Hallelujah. Lahat naman siguro tayo karapat dapat. All of them were waiting for the bridegroom. Hello, sinong hindi nag-aantay dito? Lahat tayo nag-aantay, pero anong klaseng pag-aantay ang ginagawa natin? Sa totoo lang, hindi po madaling mag-antay. Especially, yung pag-aantay mo, inabot na ng gabi. Hindi pa dumarating yung inaantay mo. Hallelujah. Antayo, dyan to ito Hallelujah. Si Kamiran lalaki. Meron ba akong kausap dito ng mga lalaki? Hallelujah. Yung mga totoong nagmamahal, meron ba yun dito?
Alam nyo, kahit gaanong oras na dumating na late yung inaantay mo, pag yung inaantay mo, mahal mo. Hallelujah. Alagaran mo tan. Tuwa one day. Siya pa jay matila. Di ba? Hallelujah. Lalo inaharom tay alagaran mo, inaharom yabi. Hallelujah. Pero no, limnipas lamay panangarom. No manaakar kayo la, tasawam la, manok tumbuklat sika. Nung saman alagaran mo ni. Di ba? Alagaran mo, man sabay tanduaya manaka. Sabi may panahon no, di ba? Siya pa arana sa antotan, manok tumbuk lamay bi. Mabaybayag kay tilaktakala. Hallelujah. You know, wala may sakaya kabat ko, ya kunto tayo, gano masawa tula, itilak to, mapayag yung mampalas. Hallelujah. No, minsan ya tuwa, may manalagar kayong mon. Minsan siya ka naiinis. Di ba? Pero itutupil mo, tinarong. To one day, hallelujah. Akin, inarom may aalagaran mo. Hallelujah. If we truly love the Lord, at atang tanagagikira, hallelujah, we have that passion to wait on Him. Amen. Sabi nga ng salita ng Diyos, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Nagtataka ako dito, bakit itong 5 foolish virgins na ito, bakit hindi na-renew yung kanilang strength sa kanilang pag-aantay? Ano kayang dahilan? Ang tanong, sabihin dito, ano ang ginagawa mo habang ikaw ay naghihintay? Meron nga lang kanya-kanyang ginagawa. Hallelujah, ang bawat isa kung bakit siguro itong mga babaeng ito na tinawag na foolish virgins, while they were waiting on the bridegroom, hallelujah, that the isip sa wit than oil. Hallelujah. Diyan tuway-tuwa sa arayang panaon, dakirakulya Kristiyano, aramay arom, ngal-ngalila na uputan na oil. Nananang mo may bilay na Kristiyano, yan si katuot ang may kulang la na oil. Latoy-latoy, subilay itong Kristiyano. Ang gapulamay excitement. Hallelujah, you are not excited anymore going to church. Araw na simba, ngalngalag mo gabay so na church, ang gano simba, antam niya say simba parad katawan, akin at agkaunlaw, simba, antan mampikan, sitan mandayod katawan. You're lacking of oil. Hallelujah, yun yung nararanasan, yun yung totoong pakiramdam ng mga tao na kung saan, o mga Kristiyano na ayaw nang pumunta ng church. Tinatamad na pumunta ng church. Hallelujah. Ang gano araw dawilaan mo, ang gano manggastos ka, manakar ka labay yung na church say, agka makakar. Pero na iniinbitaan da kaya man outing, ang gano pigari gastusin mo, unla ka. Hallelujah. Ano ang ginagawa natin habang tayo ay naghihintay? Hallelujah. We are busy doing our own thing. Tama o hindi? Marami mga busy na kung saan nag-earn ng money. It's not bad to earn money. Pero tandaan po natin, napaka-importante. Hallelujah. Sa Diyos siya katawan aliwan number 2. Nagbilay tayo. Manunaan niya lang ng common. Amin ba yun? Hallelujah. Lahat silang 10 ay may dalang lampara. Alam po natin yan. They were all bearers of light. Hello, we are all bearers of light. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos,
You are the salt and the light of this world. Tayo daw yung ilaw ng sanlibutan ito. Kumusta la may liwawa na silaw mo, kapatid? Undi liwawa ka ni? Hallelujah. Jatwa ito agkwanta no to may itsuram natan. Hallelujah. Alam mo, ang Kristiyano, pag ang Kristiyano ay lumiliwanag pa yung kanyang ilawan, makikita mo yan. Kahit anong problema ang dumaan sa kanya, makikita mo yan, nakangiti pa rin. Kaya mo yung katabi mo kung nakangiti. Hallelujah. Pag balit no, amay silaw mo at makapuyap la. Nang mo amay lupa dumamat. Ambil bilungot. Hello. Hallelujah. Lahat po sila, pag titignan po natin, halos hindi mo makita na walang pagkakaiba. They were all waiting. Hallelujah. They have all their lamps. The 10 virgins. Ano pa makikita natin sa kanila? Di lang sila parihong nag-aantay. Hallelujah. All of them were invited. And all of them expecting for the bridegroom's appearance. Yung makita nila, hallelujah, ito yun, no? All of them expected the bridegroom's arrival. Lahat po sila merong ganong expectation, mga kapatid. Hallelujah. Yet, alam po natin na kung saan ang ating Panginoon, ipinakita niya yung distinction nitong 10 virgins na ito. What is the distinction? Some are wise and some are foolish. Anong kanilang pagkakaiba? The difference was not in appearance. Hello? Hindi dahil minsan nakikita mo yung taong yung blessed na blessed siya, okay din yung kanilang spiritual life. Yung nakita mo na kung saan linggo-linggo din nasa church, pero hindi rin yun ibig sabihin, hallelujah, na wise virgins yan. It's not all about appearance. Sabi mo dyan sa katabi mo. And it was not in expectation. It was all about preparation. Somebody say preparation. Paano sila nag-prepare? Paano tayo nag-prepare, kapatid? Hallelujah. Ang paano agkalamang pre-prepare? Naksawan kalan manalagar. Naksawan laharamay sa plura. Dito ito, naksawan irang manalagar na ugip irang amin. Di ba? Siya pa ganyan nakakasawan. Amin tayo nakakasawan. Hallelujah. But sabi ko nga, yung kanilang pagkakaiba, yung preparation na ginawa ng bawat isa sa kanila, the wise virgins, alam natin na they brought extra oil for their lamps. Hello? Meron pa tayong extra oil dyan. Hallelujah. Akin na tong kakapoy tayo lang. Ang gapulay extra oil. Hello? Hallelujah. Alam po natin, sabi ko kanina, the lamp represent the Word of God. It's found in the book of Psalms, hallelujah, 119 verse 105. And the oil represent the Holy Spirit. Alam natin yan. At tandaan po natin, mga kapatid, a lamp without oil cannot be burned. Hallelujah. A Christian life without the Holy Spirit, you will not shine. Hello? Hindi ka magbibigay liwanag. Katon maminsan, mangkalaw ka katawan na kinat niya bilaya Kristiyano no, nananang mo. Yun ng pamilya mo, hindi ka nagliliwanag sa kanila. Di mo ba nare-realize yun?
What kind of light o light you have? Kaukulhan na nananangad bilay tayo. Hallelujah, mangiter tayo na sa iliwawa. Mano na unaan kung may salita na Diyos siya katawan. Judge Jerusalem to our family. Verse 5, as the bridegroom was delayed, they all became drowsy. At sila'y nakatulog. Hallelujah. But at midnight, there was a cry, here is the bridegroom. Come out to meet him. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Alam niyo, napakalaga na makita po natin dito, spiritual preparedness is deeply personal. Kaya nung time na humihingi, hallelujah, itong 5 foolish virgins, hindi sila binigyan. Bakit? Makita natin na ang spiritual na pagpahanda, personal yan na buhay natin. Di balik tamay nanay ko ipipikasi ang tuwag. Ganak ko lang ang pikasi. Hello? Hallelujah. Napaka-importante sa buhay natin. Maraming mga Kristiyano, sa totoo lang, pag titignan po natin, they can attend church. They know many verses in the Bible. Ang dami nilang alam ng mga verses sa Bible. Minsan nakikita mo, they appear. It is just like faithful Christian. Pero mga kapatid, wala po sa panlabas. Tandaan po natin, dito po sa parable na ito, ini-expose ng Diyos yung spiritual reality ng buhay nating mga Kristiyano. That outward religion alone, sabi mo dyan sa katabi mo, is not enough. Yung pagiging akala mo, reliyoso ka, pumupunta ka ng church, hallelujah, sigurado pupunta rin ako ng langit. Sa totoo lang, alam niyo yung sabi ng Panginoon doon sa mga tao na, I never knew you, hindi ko kayo kilala. Yung iba sa kanila, sabi nga nila, Panginoon, nagpalayas nga kami ng demonyo eh. Di ba? Hallelujah. Ano pang sabi nila? Nagpagaling kami ng mga may sakit. Pero sabi pa rin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala. Say kabat na say Diyos siya katawan. Aramay Kristiyanon gagawin da sa samay linawa na say Diyos at pinayda. Tiyan po natin ito. Sabi niya, preparedness is not only knowing all about Jesus. Kasi minsan akala natin yung nakilala natin si Jesus, tama na yun. Habatan tayo yun niya. Sikato'y manangilapan. Sikato'y mangi-provide namin na nakukulan tayo niya. Preparedness is not only knowing all about Jesus, but it is all about Jesus knowing you because you have walked daily with Him intimately. Kabat to ka na ni Jesus, aman so importante. Baka kilala mo lang siya, pero hindi ka niya kilala. Why? You don't have that kind of relationship. Piano og tayo pang kalawan na ani. Akin ay kanda. Ay preaching to nun pastor, ninawat mo si Jesus bilang manangilabang mo. Save ka na. Kaya alam niyo, sabi ni Paul, work out for your own salvation. Hallelujah. We need to work out. Papaano? Hallelujah. Amay bilayin tayo. Yawalan tayo everyday. Agaw-agaw ya bilayin tayo.
Mampipikasi tayo. Aanapin tayo sa may lupa na sa Diyos siya katawan. Hallelujah. We're meditating the Word of God. Kaya makikita po ninyo sa prayer, sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Pagdating naman sa meditation ng Word of God, day and night. Bakit ganon kaimportante yung preparasyon ng buhay natin? So that we may worthy and counted, sabi ng salita ng Diyos, worthy to escape these things that it will come to pass before the Son of Man will come. Hallelujah. Tiyan po ninyo ito, sabi niya dito, this is found in the book of 1 Thessalonians. For the Lord himself will descend from heaven with the cry of a command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Hallelujah. Ito yung sinasabi natin na rapture na darating. Sabi niya din, we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Hallelujah. Bakit? Totoo po yung pong pangako ng Diyos, darating yung araw na ito. Bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Kasi sabi ni Paul, we have to encourage one another with these words. May darating na ganito na mangyayari. Kaya napakahalaga na ito po ay sinasabi sa bawat isa sa atin para nang sa gayon ihanda natin ang ating sarili. Sa itupot ko kanina, Anton Klasin pa nag-prepara so sa may gagawin tayo. Hallelujah. Sabi niya dito, but the distinction was the 5 are foolish and the others are wise. Hallelujah. Asan po tayo doon sa 5 na yan, mga kapatid, sa umaga pong ito? Ang paghahanda po natin sa buhay natin, hindi yung kaugalian natin. Kasi alam niyo sa totoo lang, sa ugali tayo, nung maminsan manhanda tayo, last 2 minutes. Hello? Mahilig tayo kasi mumbantay na basketball. Na may last 2 minutes na paspasan. Di ba? Gawan din ganyan. Andara may basketball player. Ang gano may coach. Manggawan na sa may picnic. Tapian dyan untan. Makahabol nira. Manalo nira. Last 2 minutes. Diyan to ito. Ang gano dyan trabaho. Last 2 minutes, dakarakalitan, mansasambot. Aburido yala nang. Akin, kukulan kulaya, nasumpalya ka ton last 2 minutes. Pampuyatan to. Si pagtagawatan, nampuyat, akin, last 2 minutes. Walay sasambot to. Hallelujah. Yadit to ito, hallelujah, ang gano ang may church na isasacrifice. Lapod last 2 minutes. Wala isasambot ko kasi at trabaho katon ako makakarnatan. Di bali umbawi ak lanorom. Kwan. Hallelujah. No, minsan agtayo nagkalitan. Preparedness is not last 2 minutes. Panic. It is our daily surrender and faithful devotion. Kahit ang ating Panginoon, sabi niya, as the bridegroom was delayed, they all became drowsy. Makapoy larang, makakaugip larang. Niyang gada kaugip ira. Hallelujah. Dakarakal yato ay Kristiyano. Nanaugip na so say pananisya to. Akin, nanang moya, ang kapulay masyadong interesto at sa ramay bangat lang bagay espiritual.
Nanang may bilay mo dyan sa isika bilang sa kay Kristiyano. Huwag mo lagabay sumampi kasi ang gapulay time mo yung mambasa na salita na Diyos siya katawan. You can relate yourself. You do not belong to the 5 wise virgin this morning. Akin, ang may spiritual preparedness natin, it takes our time to meditate on the Word of God. It takes our time to pray. Pag hindi mo nakikita yung sarili mo na nasa sa puntong yan ng buhay mo, you might be at the other side of this 10 virgins na tinatawag po natin. No, minsan, the night, yung gabi na pag-aantay, ang daming mga problema dyan, aantukin ka. Minsan nanunutan mo laya. Ag mula gabay sa samay mampatuloy yung manalagar. Abay ko nibagad sa isikat sa kayo dyan sa yon oras. Waiting. Yung pag-aantay ay hindi madali, nakakapagod ang mag-antay. Ang daming mga Kristiyano noon pa man narinig na nila malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus. Namatay ng lahat ang mga taong ito na nakarinig niya. Hindi pa dumating yung sinasabi nilang malapit nang dumating. Akaogi piramay manalagar. Bang balit aliwan si katutan sa isyo. Sabi may time sa pananisya tayo kung kapoy. Sabi may time yadya tuwa ang mulagabay sa Unload Church. Tinundaan mo na namin. I heard about a story ng isang pastor. Na itong pastor na ito na talagang dumating siya sa point ng kanyang buhay na sabi niya ayaw na niyang maniwala. Hanggang siya'y nagkaroon ng karamdaman. Pero alam niyo ang pastor na ito, ayaw na niyang pumunta ng church. Ayaw niyang mag-pray. Sabi niya, kung meron mang bibisita sa akin, sabi niya, merong exempted. Ayaw niyang may bumisitang Kristiyano sa kanya. Lalong-lalo na daw pastor. Sobra po ang frustration ng taong ito. Pinagdaanan niya. Ayaw na niya. Talagang tumigil siya. Sino sa inyo dito nakaramdam ng ganon? Naranasan mong ganun sa buhay mo. Talagang ayaw mo na. Ayaw mo nang makita ang mukha ng mga Kristiyano. Wala pa naman siguro, no? Hallelujah. Yung ayaw mo nang pumunta ng church. Pwedeng mayroong ganun. Ag mula gabay sa church, naksawan ka na. Hallelujah. Pero aliwan si katutan sa may issue. Tatang tanagagi ina. Sa issue yato at sa bilay tayo. The issue, especially doon sa 5 wise virgin or 10 virgins na yan, it's not because nakatulog sila. Their preparedness for the delay. Amay panpreparada at sa may inpaka-delay na sa isabinan katawan tayo sa Kristo. Akin, dalapod dyan panalagar, sabi ko nga, some will grow weary. But some grow careless. And some, they assume that there is still plenty of time.
Di bali dakdakal ni sa may panahon. Agman yun sa biso katawan. Agatuatan. Dito ito dyan sa isyak si mabita niya time. I started my Christian life. O gawak ni awit ang tokla na nanay ko, 6 years old ko nilang bangat inawit tokla the church. Nararangal ko laya, maganulan on sa si Jesus. Now I'm 57. 51 years na. Hallelujah. Di ba? 51 years sa Klamanalagar, nanangalkutan. Actually, si Mabi may time at bilay ko ng mga kabataan na po ako. Bumalik po ako sa mundo. Na barkada, natutong uminom, natutong mag-drugs. Pero sa totoo lang, totoo ang pangako ng Diyos. Tandaan po natin yan. His words will not return to Him void. Yung narinig ko na salita ng Diyos, yun yung nagpabalik sa akin. No one invited me to go to church. Sa Kiago na Kabusan, Nanpalasak, Simba, Limakad Church. Akin, wala may salita na Diyos siya katawan niya mabilayan ng alko, walang puso. I tell you, sa salita na Diyos siya katawan, tuwaitan. Mangyayari at mangyayari yung panahon na ito, darating yung time. Here comes the bridegroom. And I tell you, those Christians who truly, yung mga totoong nag-aantay, meron silang mapapala sa kanilang pag-aantay. Pero yung iba na hindi naman talaga totoong nag-aantay, nag-aantay-antayan lang, mapapagod yan. Hello? Ito napaka-importante may love tayo dyan, Diyos siya katawan eh. Because that love, hallelujah, na meron tayo sa Diyos, yan yung nagbibigay sa atin, hallelujah, ng puwang na kung saan magtyaga tayo na mag-antay. Dahil alam natin, sabi ng salita ng Diyos, yamang nalalaman natin na hindi nasasayang ang ating mga panahon. Sino dito alam mo sa sarili mo hindi sayang ang panahon mo na ibinibigay mo sa Diyos? Walang nasasayang. Hallelujah. Ang gapoy nasasayang, ultimo amay nupigaran ilang amount yung binibigay mo. If it is you are giving it and doing it to the Lord, walang sayang dyan. Lahat ng yan, meron po tayong mapapala, mga kapatid. The Lord will come and truly, He will come. Mangyayari at mangyayari yan. Pwede bang tayo tumayo lahat at nais ko po na kung saan mga kapatid sa puso natin, ilagay natin na tayo bilang mga nag-aantay. Gawin natin ito. Hindi masasayang at hindi sayang yung mga panahon na dumaan sa buhay mo. While we are waiting, I encourage you, keep on praying. Keep on believing. Keep on meditating the Word of God. Hindi masasayang yung mga panahon na yan. As long as you are doing it unto the Lord. Not just doing it because dahil kay ganito, dahil kay ganyan. No. Kaya nga ini-encourage tayo ng mga
salita ng Diyos. Sabi nga ni Paul, do it heartily as unto the Lord. Upang yung pag-aantay natin, kapatid, hindi maging kapaguran, hindi maging kabagutan. Amay panaalagar tayo dyan, Diyos sa katawan. Mas lalo tayong excited. Kaya nawawala yung excitement dyan sa heart mo, nawawala yung apoy dyan sa puso mo na mag-antay. Sa totoo lang, hallelujah, you are lacking of that oil. I tell you today, yan yung katotohanan. Bakit? Hallelujah. Dahil maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon, they were thrown away. Nailalayo sila dahil sa mga bagay na nakikita natin at nararanasan natin sa buhay sa mundong ito. Love the Lord your God above all else. Mahalin natin ang Diyos higit sa lahat. Mahalin natin ang Diyos, hallelujah. Hindi yung mga bagay sa mundong ito, mga kapatid. Lahat ng bagay na nandito, lilipas yan. Yung pinagpaguran mo, darating yung time, iiwanan mo yan. Ang may masyadong yanununutan, hallelujah. Yapigaran taon, pinagpaguran mo, pinag-isipan mo, darating yung time, kapatid, iiwan mo din yan. Pwede po ba na sa araw na ito, sa oras na ito, pakitaas natin ang ating mga kanang kamay, sabihin natin kay Lord, Lord, mula sa araw na ito, gusto ko, Panginoon, na ang buhay na meron ako, buhay na nakakalugod sa iyo. Paano mangyayari yan? Don't just know Jesus. Hayaan mo na si Jesus, kilala ka rin niya. Para hindi dumating yung time, yung pagkakilala mo na meron sa ating Panginoon, hindi mauuwi sa kawalan na sasabihin sa iyo ng Diyos, hindi kita kilala. Kaya si Paul, sabi niya kay Timothy, study to show yourself approved unto God. Make yourself, make every effort, mga kapatid, hallelujah, that when you appear before God, sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Hindi yung maririnig mo, hindi kita kilala, sasabihin ng Diyos sa iyo, hindi. Kung tayo mabubuhay, sabi ni Pablo, mabuhay tayo para sa Diyos. Hindi lang kung kani-kanino tayo mabubuhay. Panginoon, sa araw na ito, Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. It is our desire, hallelujah, na isang araw, Panginoon, dumating man yung point na nangyari, Panginoon, just like the parables, O God, of the 10 virgins, Lord God. We want to be on the side of the wise virgins, Lord. Na hindi mo kami, Panginoon, pagsasaraan. Na hindi kami, Panginoon, mawawalan ng langis, Panginoon. Sapagkat simula sa araw na ito, Diyos, dinadalangin ko, Panginoon, O God, apuyan po ninyo, Panginoon, O God, ang bawat lamparan ng bawat isa sa amin. Dinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, O God, na magkaroon kami ng pagkakataon sa aming mga buhay. Na hindi po kami mawawalan ng panahon, Panginoon. Kundi magkakaroon kami ng panahon na iuukol para sa iyo.
Kung may panahon kami, Panginoon, sa aming mga pamilya, kung may panahon kami, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa araw na ito, Diyos, maglalaan po kami ng oras at panahon para sa iyo. Dahil kami naniniwala, mula sa araw na yan na gagawin namin at umpisan namin, Panginoon, lalakad kami ng maayos. Lalakad kami, Panginoon, na mas lalo, Panginoong Diyos, mag-iinit, mag-aapoy ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon, because, Lord, sa araw na ito, ni-remind mo kami, Panginoon, na gaya ng sabi ni Pablo, magpaalalahanan kami patungkol, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa buhay ng bawat isa na nandirito. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Patuloy niyo po sila, Panginoon, nakatagpuin, O God. Patuloy, Lord God, sa bawat araw, paalalahanan po ninyo. Kung kami nakakalimot, Panginoon, na manalangin, kung kami nakakalimot, Panginoon, na magbasa ng iyong salita, paalalahanan niyo po kami, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Lord God. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na samahan. Patuloy na pagpalain ang aming mga buhay. Lord, thank you, Lord. Sa inyo po namin muling pinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat.